Naisip niyang patay na siya nang magpakita ang nagpakilalang human god na sinabing pinapanood daw siya nito na ikinagalit ng bida. Kaya naman ayaw niyang pakinggan ang advice nito. Ngunit nakinig na siya nang malaman na siya ay nasa mapanganib na Demon Continent dahil sa Mana Calamity. Kaya kailangan niya daw pakisamahan ng lalaki na makikita niya pagkagising. Nang magising ang bida ay nakita niya ang lalaking nagligtas sa kanila na sinabing nahulog daw sila mula sa kalangitan. Dagdag pa nitong nais niyang samahan ng dalawang bata hanggang sa makauwi. Takot na takot si Ares nang makita ang Super Drace. Kaya naman nanginginig itong nagpakilala kay Ruijerd Supardia. At di nagtagal ay naging kaibigan na rin nila ang lalaki. Kinabukasan ay nagsimula na sila sa paglalakbay at umiinom sila mula sa magic ni Rudy. Tapos si Ruijerd naman ay pumatay ng malaking pagong para sa pagkain. Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa makarating sa Magerd's Village. Pero kahit makiusap si Rui ay ayaw silang papasukin dahil wala siyang tiwala sa mga kasama nito. Kaya nagtungo doon ang chief at nagulat ang mga ito na marunong si Rodeus ng Demon Language. At nang mapansin ang kanyang kwintas na bigay ni Roxy ay nabigla ang lalaki dahil siya daw ang ama nito. Pagpasok ay naglaway ang bida dahil napakaraming Roxy doon. Tapos tinatanong din siya ng lalaki tungkol sa kalagayan ni Roxy. Sa kanilang pag-uusap ay inaantok na si Ares kaya pinatulog ng natutuwang manyak. Nag-aalala ang chief kay Rui kung paano nito maibabalik ang karangalan ng Super Drace. At sa kanilang pag-uusap ay mariing sinabi ni Rui na na-frame up sila nila Place dahil binigyan sila nito ng sinumpang sibat kaya nagkaroon sila ng pambihirang lakas. Subalit dahil rin sa mga sibat ay nagsimula silang magpatayan kaya naubos rin ang lahi nila at ang kanyang sibat ay ang kaluluwa ng kanyang anak na nag-alay ng buhay upang makatakas siya sa sumpa. Naawa naman si Rui kaya ipinangako niyang tutulungan itong maibalik ang karangalan ng Superd. Bago sila umalis ay binigay ng mga magulang ni Roxy ang isang espada kaya nagbigay galang si Ares sa kanila. At habang naglalakbay ay nagpasya ang bida na tuluyang pagkatiwalaan si Ruijerd. Nag-e-enjoy si Ares sa paggamit ng espadang ibinigay sa kanila. Saka kumain sila ng mga matatagpuan sa desyerto pero nais na ng bida ng rice and beef. Kalaunan ay nakarating sila sa entrance ng Ricarizo Town na naghigpit ng security dahil nabalitaan na may dead end na gumagala. Kaya di nila alam kung paano makakapasok si Rui nang makita ni Rodeus ang Blue Moss. Na ginamit nilang pangkulay sa buhok ng dead end upang makapasok sila sa napakalawak na bayan na bato ng Ricarizo kung saan may plano daw si Rodeus. Sa guild ay nagpasikat si Rudy na ipinakilalang isang dead end si Rui. Pero pinagtawanan sila dahil ang mga Superds ay green daw ang buhok at hindi blue. Saka gumawa sila ng party na ang pangalan ay Dead End. Tapos nang pumipili sila ng quest ay may mayabang na mukhang tikbalang na pinagloloko ang third eye ni Rui kaya pinagtawanan sila kaya mantitrip pa sana ang natakot na palaka. Giit ng bida na mabuti ng pagtawanan basta magkaroon ng pagkakataon na linisin ang pangalan ng mga Superd. Kalaunan ay nakita nila ang napakagandang liwanag mula sa mga butas. Nakikipagsanib sa kanila ang isa pang party pero nang masira ang butones ay sinuntok ito ni Ares at di tinigilan. Pinagaling naman ito ng bida ngunit niyaya pa rin sila sa party pero tumanggi si Rodeus. At sinabi ng tatlo na pagsisisihan ito ng bida. Problemado si Rodeus dahil kailangan nilang makagawa ng mas mataas na quest upang di maubusan ng pera. Nang mapapikit siya ay nakita niya na naman ang human god na nagbigay ng advice na tanggapin nila ang pinakamababang quest na paghahanap ng isang pusa. Kinabukasan ay ginawa nga nila ang quest kung saan dahil sa third eye ay nalaman ni Ruijerd na kailangan nilang pumasok sa isang kuweba. At sa kanilang paghahanap ay nakita na nila ang hinahanap na malaking pusikat. Nang dumating ang mga kawatan ay nagtago ang tatlo. Saka sila biglang umatake kaya tagumpay na nabihag ni Rodeus ang mga ito. Magtatanong pa sana ang bida ngunit sinipa siya, kaya biglang nahulog ang ulo nito na ikinatakot ng mga kasama dahil galit si Rui sa kasamaan. Giit ni Rodeus na di siya pwedeng basta pumatay kung nais niyang maibalik ang karangalan ng Super Drace. Natakot ang mga kawatan kaya inamin na nilang ninanakaw nila ang mga pet at sila din ang kumukuha ng quest upang maibalik ang mga ito kaya papatayin sana sila ni Rui na pinigilan ng bida. Sa halip ay nais silang gawing mga tauhan ni Rodeus pero tutol dito ang Superd. Subalit si Ares ay kinakampihan si Rudy dahil para daw ito sa kapakanan nilang tatlo. Pagbalik sa guild ay inutusan ng bida sila Butiki na kumuha ng B-rank mission upang makipagpalit at sinabing ipagkalat nila na mabuti ang Dead End Party. Ngunit dumating si Tikbalang na nais na naman mag-inaso kahit kabayo. Nagtaka si Roxy sa nadatnan kaya nagtungo siya sa guild board. Kaya nakita niya ang sulat ni Paul na kilala ng isang dwarf at isang elf sa kanyang likuran. Ayon sa sulat ni Paul ay nasa kanya si Norn pero sila Zenith, Lilia at Aisha ay nawawala kaya nagpapatulong itong hanapin ang kanyang pamilya. Samantala nasa Petrified Forest ang Dead End Party dahil sa quest na hanapin ang isang halimaw. Nakita din nila ang mga batang adventurer na pinipigilan ng baboy na demon dahil mapapahamak lang daw sila. Pero dumating pa sila Rodeus na nakakuha ng kaparehong quest. Kaya umalis na lang ang baboy Ramo dahil naisip niyang mamamatay din naman ang mga kakumpetensya sa quest. Nag-aalala daw si Rui sa mga batang adventurer. Kaya sinundan nila ang mga ito upang iligtas
iligtas sa oras ng panganib nang biglang may halimaw pero giit ng bida na wala pa sila sa panganib. At kahit na dumating ang nakakatakot na ahas ay pinipigilan pa rin ng bida si Rui dahil nais niyang iligtas ang mga ito sa bingit ng kamatayan para sa kanilang reputasyon. Subalit tumigil ang mundo ng bida nang biglang napatay ang isang adventurer kaya sumugod na ang mga kasama at agad na tinapos ni Rui ang halimaw na gagamba. Si Ares naman ay kinalaban ng malaking ahas at sa tamang pagkakataon ay nagawa niyang maputol ang malaki at mataba na katawan ng mapanganib na halimaw. Dahil namatay ang isa ay nagagalit si Ruijerd kay Rodeos. Ngunit sinabi ni Kurt na hindi kasalanan ni Rodeos ang nangyari dahil handa silang tanggapin ang kanilang kapalaran bilang mga adventurer. Malungkot si Rodeos dahil di niya inaasahan ang nangyari. Nang marinig nila ang sigaw ng baboy dahil ang Red Hood Cobra ay lagpas sa kanilang kakayahan. Agad namang umatake ang bida saka sumugod si Rui na hiniwa ang katawan nito. At si Ares ay tinaga ito ngunit napakatigas ng katawan kaya tinamaan siya ng buntot ngunit napigilan ang kanyang pagtalsik. Umatake si Rodeos at nang siya ang sinugod ay pinigilan ito ni Rui, saka muling umatake si Ares na sa wakas ay naputol na ito saka ito inatake ni Rodeos ng armor-piercing magic upang tuluyan itong matalo. Pagkatapos ay umuwi na sila upang tanggapin ang reward sa quest. Pero nandito na naman si Tikbalang na tinakot pala ang mga bata niya at nagbantang isusumbong sa guild na nagpapalitan sila ng quest. Dahil dito ay nakakaisip siya ng masamang bagay dahil ang number 1 goal niya ay ang maibalik si Ares sa bahay nito. Kaya magpapaulan siya para makita ng mga tao ang tunay na kulay ng buhok ni Rui. Pero nang mapansin ay si Rui na mismo ang nagtanggal ng kulay ng buhok na ikinatakot ni Tikbalang pati na ng lahat ng nakakita. Tapos sinakal niya ang mukhang kabayo na nagmakaawa sa kanya. Saka nagbanta si Rui na kung ma-disqualified ang kanilang adventurer qualification ay siguradong kalderetang kabayo ang kalalabasan nito kaya nahimatay na rin sa sobrang takot. At agad namang tumakas si Ruijerd dahil dumating ang mga bantay. Nagtataka din si Rodeos kung ba't natakot ang dalawa sa nagligtas sa kanila. Hinanap ng dalawa ang Superd na nagpakita naman sa kanila. Dito ay nagkausap na rin ng masinsinan ng dalawa. Kung saan kinilala ni Rui na isang mandirigma si Rodeos dahil meron daw itong pinoprotektahan at ito ay si Ares. Giit pa ni Rui na wag nang mag-alala ang bida sa paglinis ng pangalan ng mga Superd pero nais talaga siyang tulungan ni Rodeos sa katuluyang nagkasundo. Kinabukasan ay nag-ahit pala ng ulo si Rui para di malaman ng mga tao na isa siyang Superd. Tapos binigyan siya ni Rudy ng head protector upang maitago din ang third eye nito. Saka nagpatuloy na sila sa mahabang adventure sa mapanganib na lupain ng mga demon. Hanggang sa makita na rin nila ang syudad kung saan sila sasakay ng barko. Samantala patungo na rin sila Roxy sa nais din nilang puntahan. Natuwa si Ares nang makita ang dagat. At nang magsimula itong maghubad ay na-excite si Rodeos na makita ito pero nagbabala si Rui na maraming halimaw sa dagat. Naglibot sila sa syudad at nakita ang pamumuhay ng mga demon doon. Di kinakaya ni Tall Hand ang dagat na tinukso pa ni Elena Liz. Kaya pinaalala ni Roxy ang kanilang misyon. Nakilala ng lalaki ang Dead End Party ngunit di nito kilala si Rodeos. Tapos napakamahal din ng singil sa kanila dahil kay Rui kaya di natuloy ang paglalakbay at humingi naman ng tawad ang Superd. At sinabi ng bida na mag-explore muna sila doon. Pero pagsapit ng gabi ay nag-iisip si Rodeos ng paraan nang makatulog ay nagpakita na naman sa kanya ang human god. At nagbigay na naman ng advice na bumili ng maraming pagkain sa kalye at maglakad sa eskinita. Nang magising siya ay nagsasanay na pala sila Ares at Ruijerd. Ngunit nang ma-distract si Rui kay Roxy ay nagawa ni Ares na mapabitiwan sa Superd ang sibat nito kaya naisip ni Ares na lumalakas na siya. Ginawa nga ni Rodeos ang advice ng human god. Ngunit mga naglalaro ng apoy ang narinig niya sa eskinita kaya naisip niyang maglaro mamaya ng saksak-chan. Tapos nagkasalisi pa sila ni Roxy. Nang hihingi ng pagkain ng isang pulubi kaya binigay ni Rodeos ang mga pagkain na labis nitong nagustuhan. Kaya nagpasalamat ito sa kanya at nagpakilala si Kishirika na isa daw Great Demon Emperor pero naisip ng bida na nalipasan lang ito ng gutom ngunit sinakiyan niya na lang din. Kaya binigyan siya nito ng isang kahilingan pero di niya maibigay ang hiling ni Rodeos na kayamanan. Kaya nais ng bida na ang petray na lang niya na ipapakita na sana pero naalalang meron na siyang fiancé. Dahil dito ay demon eye na lang ang ibibigay sa kanya. Kaya tinusok nito ang kanyang mata at inilagay ang demon eye na nakakakita ng future. Pero di pa siya sanay kaya nabangga ang lalaki ngunit tinulak niya ito dahil muntik ng tamaan ng nahulog na paso. Kilala daw ni Rui si Kishirika na meron daw itinatagong 12 demon eyes. Saka napansin ni Rodeos na nais din ito ni Ares. Kinabukasan ay naglaban sila ni Ares upang magsanay ng kanyang demon eye kaya nalalaman niya ang gagawing kilos nito at kahit nang mangdaya si Ares ay siya pa rin ang nagwagi. Tapos lolokohin pa siya ni Ares ngunit nalaman niya rin kaya napigilan ito kaya nagtampo ang dalaga. Giit ni Rui na ang ibang nakakatanggap ng demon eye ay di ito nakokontrol pero mabilis lang na na-master ng bida kaya nais ni Rudy ng duelo, subalit umuwi siya ng basag ang mukha dahil mas malakas pa rin si Rui. Pagsapit ng gabi ay nahuli siya ni Rui na nalamang balak niyang ibenta ang wand para lang magkapera at makasakay sila sa barko kaya tutol dito si Rui dahil regalo ito ni
Ares. Kaya nagsuggest si Rui na sumakay na lang sila sa mga smuggler at habang nasa biyahe ay papabayaan niya ang kasamaan ng mga ito. Biglang dumating si Geras Cleaner na iniligtas ni Rodeus kanina na hinahanap daw siya. Sa point of view naman ni Roxy ay naakit si Elena Liz sa mga lalaking adventurer kaya agad siyang lumapit na ipinag-alala ni Roxy. Niyaya naman ng iba pang demon si Roxy pero meron na siyang party at isa na siyang Water King rank magician kaya nakilala na siya ng mga ito. Saka naalala ni Roxy noong baguhan pa lang siya sa lugar na ito. Tapos nagpatuloy na sila sa paglalakbay. At sa isang eskinita ay nakakita na naman ng kalalakihan ang pakarat na elf. Kinikwento ni Roxy na totoo ang mga supered o tinatawag na dead end kaya nakakabahala ang nababalitang party na may pangalang dead end. Nag-alala din si Roxy sa mga hinahanap nila pero naisip nila Tall Hand na ayos lang si Zenith dahil isa itong retired S-rank adventurer. Nang maglakad siya sa dalampasigan ay nakita niya ang nagsasanay na sila Ares at Rui kaya naisip niyang baka ang lalaki ang dead end kaya napatakbo sa takot at nagkasalisi sila ni Rodeus. At pag-uwi ay inatake niya ang mga lalaki ni Elena Liz palabas ng silid. Kaya nabawasan ng kanilang pera para sa repair ng inn dahil sa pakarat na elf. Giit ni Roxy na siya ay sa kanyang dawan lang ibibigay ang first time pero tinawag siyang isip bata. Pumayag si Rui na magpabihag upang makapaglakbay lang ng libre. At nang makasakay sa barko ay tuwang-tuwa si Ares pero kalaunan ay nagka-seasickness kaya pinapagaling ng bida pero naaakit siya dito kaya kinailangan munang magbati at pagbalik ay naamoy ni Ares ang parang Sunrocks. Pagkatapos ay isinumpa ni Ares ang pagsakay sa mga barko pero giit ng bida na isang barko pa ang kailangan nila mula dito sa Miles patungo sa Central Continent. Saka umalis siya para kunin si Rui. Nagtungo siya sa isang bahay na may lihim na lagusan kung nasaan ang mga smuggler pero kailangan niyang ipagsawalang kibo ang mga nakikitang krimen. Subalit pagkadating ay nais daw ni Rui na iligtas ang mga bihag. Naghinala naman sa kanila ang bantay kaya nang lumapit si Rui ay takot na takot ito at tuluyang siyang pinatay ng Supered. Si Rodeus naman ay nagtungo sa mga Beast Woman para iligtas sila at nasarapan pa sa nakita ng pagalingin ng isa. Pero di niya magawang buhayin ang namatay na. Dahil marunong ng salita ng Beast Race ay naintindihan nila si Rodeus kaya sumunod ang mga ito sa kanya. Pero meron pa daw naiwan kaya nagbalik ang bida para iligtas ang malaking puppy na may barrier pero mabilis niya lang itong natanggal kaya nagpasalamat ang hayop. Subalit dumating ang isang beastman na pinagkamalan siyang smuggler at nang sumigaw ito ay nawalan siya ng lakas. Dahil ang hayop na ito ay ang kanila palang sacred beast. At nang pauwi sila ay nagbanta ang beastman na ipapataw sa kanya ang pinakamabigat na parusa. Nagising siya sa isang free apartment na bagkus may mga insekto at ipapasok mo ang lubot sa butas tuwing dudumi ay ayos lang sa kanya dahil may free pa na breakfast na parang Junjun ng tikbalang. Napaka-safe din sa loob at napakatibay ng bakod dahil siya pala ay nasa kulungan. Kalaunan ay nagtungo ang isang beast woman para bigyan siya ng pagkain pero tinapon ito sa mukha at tinawag pa siyang manyak. Kahit na kaya niyang tumakas ay di niya ginagawa dahil di niya rin alam kung saan pupunta kaya maghihintay na lang siya sa mga kasama. Natuwa na naman siya nang bumalik ang chicks na beast pero binuhusan na naman siya nito. Di nagtagal ay may kasama na siya sa kulungan kaya umakting siyang boss dahil siya ang pioneer doon. Saka nagpakilala ang lalaki na si Gis na nakulong daw dahil nahuli siyang nangdadaya sa sugal. Ngunit nawala ang kanyang cool nang malaman na din ito nakitang patungo doon sila Rui at Ares. Ginawa niyang alipin si Gis dahil siya ang boss doon. Pero ayaw tumakas ni Gis kaya nag-away sila ngunit nakitang nasusunog na pala ang lugar kaya madaling binuksan ng bida ang lock sa kaagad na nakapagbihis. Tapos nakita nilang tinutugis ang beast race ng mga smuggler. Di kaagad tumulong si Rodeus dahil sa ginawa sa kanya. Pero nagpasya na rin siyang tumulong na nagustuhan ni Gis kaya lumaban din ito habang siya ay nagcast ng malakas na ulan upang maglaho ang apoy. Pero napakarami pang kalaban mabuti ay dumating ang beast warrior na pinatay ang mga ito at agad din nilang inatake ang mga kumuha sa mga bata. Subalit dumating si Geras na siya palang mastermind. Kinabahan ng bida dahil may bihag ito. Tapos inihagis ang babae saka pinagpapatay sila nito at nahiwa din ang matapang na beast warrior. Saka nagpakilala si Geras na isang North Saint. Naisip ng bida na mapanganib ito kaya pinabayaan niyang kalad ka rin ng isang babae pero kinagat ito bigla ng sacred beast kaya napatalsik ito ng bida. Kinakabahan man pero kailangan niyang lumaban kaya ginamit ang Demon Eye upang makaligtas sa mga atake ng North Saint. Subalit tinamaan pa rin siya ng kutsilyo mabuti ay iniligtas siya ng sacred beast. Saka binulag ito ni Gis kaya tinamaan siya ni Rodeus ng napakalakas nitong atake. Nang magising ang bida ay nandito na sila Ares. Tapos humingi ng tawad ang Beast Race dahil ikinulong pa nila si Rodeus. Nalaman din ng bida na napagkamalan din na smuggler si Rui Jerd kaya natagalan ito. Ngunit sa kabila nito ay ipinangako ng bida na pipilitin niyang makauwi si Ares. At lingid sa kanilang kaalaman na ang lolo niyang Lord of Fitoa region na si Soros ay pinapatay ni Darius na kakumpetensya sa kapangyarihan.